sa sinasabi niyang, anong pangalan to? Legacy. Diyos ko, ano ba legacy yung maiiwan mo? Legacy ng addiction? Ako po. Legacy ng corruption? Ako po. Legacy ng sexual perversion? What? Aray ko. Pagdating ng panahon, Yan. kasi pag binibisita ka, balita ko, matibay ka, nagpo-full battle gear ka. Pagdating ng panahon na may kaharap ka na naka-full battle gear, matibay ka man kaya, huwag kang pumiyok. Nako, breaking news ho ito mga kababayan. Pinagpaplanuhan daw hong sugurin ng bagong aso ng bangag na pamilya. Itong si Congressman Pulong Duterte at itong si Mayor Baste Duterte. At dito sa video na to, pag-uusapan ho natin ang interview nitong si Manong Jason Sa dito sa Pulso ng Bayan. SMNI, palakpakan ho natin. Unahin na ho muna natin ang interview dito kay Sir Jason Sa dyan sa Pulso ng Bayan. Tapos sesegue ho tayo na mabilisan dito sa isiniwalat netong si Sir Alvin and Tourism, no? Ay ang di umanong pinagpaplanuhan itong si Mayor Baste at itong si Congressman Pulong Duterte ng bagong aso ng bangag na pamilya. Ito, panoorin ho natin ito mga kababayan. Langis. At sa tingin mo, may direktang kontrol o pwedeng kontrolin ng Pangulo o baga pwede niyang pababain yung presyo ng langis gamit ang kanyang kapangyarihan. Kung may political will, kung pag-uusapan niya natin yung bendalo, pwede ba niyang gawin yun para hindi naman mapasa ng itong suliranin na ito sa tao-bayan? Alam mo ba, sorry naudlot yung ating usapan kanina, gawa ng bumagsak bigla ang signal ng Converge, no? Kaya kinakailangan lumipat ako dito sa kabilang bayo at sa ibang service provider. Yes, sir. Para mapagpatuloy natin ang ating talakayan. Medyo mahina lang ng konti yung audio pabalik dito sa akin. Kung narinig ko ng maayos ang tanong mo, katulad, may kinalaman pa rin nga dito sa impact ng presyuhan ng petroleum products, no? Diesel, gasoline. Ito pang mabigat-bigat. Mabuti kami nito, may panggatong kami sa sa pag nagluluto, pero sa mga urban centers like Metro Manila, Metro Cebu, Metro Davao, dyan sa Angeles, Lucena, at sa mga kanuglog na lugar na wala nang nabibiling panggatong na kahoy, no? Talagang LPG, pero doon sa pinakahuling pagmamanmano, monitoring natin, ay marami sa mga independent players ng LPG ang halos wala nang may benta, no? Doon sa may mga branded naman, tumaas ito. Kahapon nakabili rin ako ng LPG, pang backup sana rito pagka medyo maulan at hindi natutuyo yung panggatong, tumaas na rin ang halos 300, 400 ang 11 kilograms ng LPG sa pamilihan na Jade. Opo, ang tanong ko kasi kanina, Sir Jay, kung naririnig mo ngayon, kung pwede bang pababain ni Marcos Jr. yung presyo po ng langis? Ito bang kasi, di ba, may kapangyarihan na siyang suspendihin yung excise tax. Ngayon, anong naging implikasyon, di ba? May emergency powers na siya. Malaki magagawa niya kung gugustuhin niya, no? Number one, pwede niyang utusan ang anong tawag nito, ang patawag niya ng meeting yung mga big players at sabihin niya, oy, sandali lang, masyado na kayong malaki ang kinita, bawasan ninyo doon sa halagang masaya kayo at masaya rin ng taong bayan. Pwede naman yan sa usapang may bayag, pwede yan, no? Pangalawa, sana ito pwedeng gawin niya kung may pera ang gobyerno, anong tawag nito, is to subsidize nga, no, itong magkaroon ng oil price stabilization pansamantala habang merong emergency sa Middle East, no? May digmaan, may giyera, may bombahan. Yun ay kung gagawin niya.
Kasi walang dahilan para hindi niya magawa sapagkat binigyan na siya ng kapangyarihan ng ating Kongreso na gumawa ng mga kaparaanan na maibaba ang presyo ng petroleum products and yung mga impact nito sa pangunahing bilihin ng bansa, Jade. Nangyari na ho ba ito before, Sir Jay? Yung ganyan pong sinasabi po ninyo? Yes, nangyari yan. Panahon ni President, ng tatay niya, panahon ng tatay niya, nung tapos nagkaroon ng rotation, ng gasolina, maraming pwedeng gawin eh. Ang problema nga lang, mukhang wala naman balak gawin siya, no? Kasi ang naririnig natin, presyo ng damit sa gasolina, hindi natin maintindihan yon. Yung fertilizers, ang layo sa usapan, hindi natin mawari kung ano nangyayari sa Presidente ng Republika ng Pilipinas. Bago ko ipasa kay Partner Admar, baga po pwede rin tumulong yung mga oil companies din kasi hindi lang puro doon sa mga sa taong bayan na sinushoulder nila itong mataas na gastos. As I said kanina, Jade, unang-una hindi dapat pinayagan dahil nga, simple lang, ang stock nila was bought on a price na hindi naman, bakit siya pinayagan na tumubo itong mga ito o pagsamantalahan, that's the right term, for them to rate the situation literally by increasing the price, the pump price by almost ilang percent. Hindi ko na malaman ko ilang porsyento dahil magmula 57 ang litro. Ngayon meron ng mga 121, 115, 112. Ang sobra pa sa doble ang tinaas Ang OA ng ng produktong petrolyo, Jade. Manong Jay, mayong buntag, para dagdagan lang ng information, no, yung pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Yung gasolina natin, kasama na yung kahapon, ay ika-12 linggo na. So, kumbaga 3 buwan na tumaas, sunod-sunod itong gasolina habang ika-14 na linggo naman para sa diesel at kerosene. Pero dito ako sa naging matapang na pahayag noong March 30 ni Congressman Leandro Leviste. No? Basahin ko lang yung kanyang pahayag, Manong Jay, na nakapost din dito sa social media. Sabi niya rito, 20% ng binabayad nating buwis ay napupunta sa interes ng utang ng gobyerno. Interes pa lang ng utang ng gobyerno. Yung buwis natin, 20% daw. O 950 billion pesos sa 2026 budget. Pinalaki taon-taon ng pambansang budget, pero sa halip na lumakas ang ating ekonomiya, bumagsak ang GDP growth at foreign investment, tumaas ang unemployment at presyo ng mga bilihin, at lampas sa 60 pesos ang $1, 60.7 ata kahapon nagsara. At ngayon, idiniklara ng gobyerno na tayo ay nasa state of national emergency, pero sa halip na tugunan ng gobyerno ang pagtaas ng presyo ng langis, nagbabayad pa tayo ng buwis para sa utang ng gobyerno. Ang paggastos ng gobyerno ay ang problema. Ulitin natin ang paggastos raw ng gobyerno ay ang problema, hindi ang solusyon. Kaya ang dapat tutukan ng gobyerno ay ang pagputol sa mga gastusing hindi kailangan. Iniisa-isa ni Congressman Leviste rito po, Manong Jay. Sabi niya rito, 23 billion pesos sa pag-host ng ASEAN Summit, Grabe, 28 billion pesos sa traveling expenses, 14 billion pesos sa representation expenses, 11.6 billion pesos sa traveling sa confidential and intelligence funds, 2.46 billion pesos sa Presidential Communications Office, at ang bilyon-bilyong piso pang ginastos para sa social media trolls. At dahil kaya namang magtipid ng gobyerno, aprubahan na rin ang aking panukalang batas, yung House Bill number 4302, na ibaba ang VAT sa 10% upang mapagaan ang pasanin ng taong bayan. Ano po masasabi niyo po dito, Manong Jay? Alam mo, lahat yan may katotohanan eh. Ang problema, willing ba ang liderato? Like, totoo yun. Pwede namang wala munang ASEAN Summit o APEC Summit na magaganap dahil
maintindihan yan. They can always do that via Zoom, no? Kung gusto man nilang tuloy. Which means na walang gagastusin except probably for the internet connection. Number 2, travel. Talagang nung panahon ni Presidente nung tatay niya, o kahit anong panahon nila ng sumunod na presidente, ginawa nila yan. Anong tawag nito? Wala munang travel, walang gagamit ng 16, 18 na sasakyan, especially yung mga nasa gobyerno. Nag 4-day work, ang tawag nila, yung ginawa nila, 4-day Work week. Work week. Pero makikita mo naman, Friday, Saturday, Sunday, nalagari pa rin yung mga sasakyan ng nasa gobyerno. Which means wala rin. No? Makikita mo, nasa mga shopping mall, nasa mga sabungan, nasa kung saan-saan. In other words, walang seryoso. Pangalawa, sabi ko nga, ang problema talaga ng fiscal management, which means yung paggamit ng pondo. Ang problema natin, since last year, we were working on a budget deficit spending. Now, ang nangyayari tuloy, every time may pera ka ngayon, ibinabayad mo lang doon sa ginastos mo nung nakaraan. So, kaya yung sinasabi ko na pwedeng sanang oil stabilization, pero saan kukuha ng pondo? Tapos kumuha pa sila ng nag-loan sila ng 60 million, hindi ko alam, pesos o dollar ba yan mula sa bangko. Pero ang sinabi nila, agrikultura, wala namang dumarating sa amin, kami mga magsasaka. So, yun, anong tawag ito, lahat na sinabi ni Congressman Leviste ay po pwede kung gugustuhin ng gobyerno. The problem is, may balak ba gobyerno? Opo. Wala eh. Sa pahayag po ni Yusek Castro, no, sa ngayon daw panahon ng pagdinilay-nilay, si Undersecretary Castro, sabi niya rito, hinihikayat niya na makipagtulungan na lamang sa administrasyon para sa ikaaangat ng bansa at ng bawat Pilipino. So, kumbaga, yun ang tanong mo, kung tatanggapin ba ng gobyerno yung naging suhestyon. Yan yung naging suhestyon ngayon ni Congressman Leandro Leviste. Yung payag ni Undersecretary Castro na makipagtulungan. Now ngayon, sino kaya ang hindi willing makipagtulungan? Manong Jay? Kasi walang ibang makakatulong dito. Kasi sila, tingnan mo ha, lahat sila yung mga for later release, sino bang may hawak niyan? Nako. Presidente, si Marcos. Oh. Yung sino ang under the energy emergency powers, sino may kapangyarihan? Hindi naman tayo, hindi naman ang mga mambabatas, hindi rin mga gobernador o mayor, kundi ang presidente. All these things, what I'm saying is, para kay Yusek Castro baka mo, na yung babae in lababo ngayon, no? Ano tawag nito? Hindi niya kinakailangan sabihin yun. Ang sabihan niya, Bossing, Mr. President, nasa kamay natin lahat ang kapangyarihan para magkaroon ng pagbabago, ng ikaluluwag ng mga Pilipino. We cannot ask anybody to help us because everything is in our hands. Lahat ng authority, lahat ng kapangyarihan, sino bang pwedeng mag-utos na ibalik ang maleta? Siya rin. No? So, all these things, walang gusto magsakripisyo sa kanila eh. Kasi kung gusto magsakripisyo, yun lang travel. Oh. Nakita naman natin, nag-uumpisa ng giyera, nag-travel pa sa Amerika. Oh, para lang tumulo ang sipon. Oh, hindi natin, dinadaan natin sa birong ganito, but this is the reality on the ground. The leadership doesn't want to set the example in order to address itong problema ang kinakaharap natin sa bansa, Admar. Opo, lipat tayo konti ng topic, no? Nitong nakalipas na mga linggo ata, nung nakapanayam po ng Bloomberg ang Pangulo,
nababahala raw ang Pangulo na baka mabura ang kanyang legasiya, Manong Jay. Nako. Ano pong masasabi niyo po rito? Unang-una, ano ba ang sa nakikita niyo legasiya Pakinggan muna natin o kay Manong Jay tapos susunod. ng Pangulo? Kasi baka iba yung nakikita nilang legasiya sa nakikita ng taong bayan. Yung nga, unang itatanong ko sa mga kinaukulan, kina Secretary Gomez, kina Yusek Castro, ano ba legacy ang ayaw niyang mabura? Yan ba yung wala siyang ginawa? Nako. Yan ba yung legacy na gusto niyang mapanatili na nakawan, kaliwat kanan? Pandarambong, kaliwat kanan? Pagsisinungaling, kaliwat kanan? Yan ba ang legacy na gusto niyang mapanatili? Because kung legacy pinag-uusapan niya ay good governance, wala siyang legacy ganoon. Correct. Ang legacy, naharap tayo sa problema, and yet, ang inuuna ng kanyang administrasyon is the impeachment of the Vice President. Ay impeachment kuno. Pero ang problema, hindi naman talaga impeachment ang ginagawa nila. It is vilifying, sinisira ang pangalan, dangal ng pangalawang Pangulo. Correct. Na dapat sana ikatuwang niya kung tutusin dito sa pagharap ng problema ito, Admar. Opo. At meron namang payag ang anak ng dating presidente, kasalukuyang kongresista ng lungsod po ng Davao, si Congressman Pulong, at nag-real talk siya rito, na ang legasiya daw nitong ng kasalukuyang administrasyon ay ang korupsyon, Manong Jay. Yes, malinaw naman yan Absolutely right. Saan na nakakita na ang pinag-uusapan dito, yun lang hayaga, yun lang mga nadokumentuhan, ay 1 trillion na mahigit. Sa kasaysayan ng Pilipinas at sa buong mundo, ngayon lang nangyari na ang corruption sa isang administrasyon ay lumampas sa billion threshold at umabot sa trillion threshold. Whether in dollars, in dinar, or in pesos, Admar. Grabe, talagang nakakahiya, no? At ito ang legacy, walang ibang legacy na maiiwan si Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang kahit mamatay pa siya bukas, yan ang maalala ng buong mundo, no? Kung paano ginahasa sa pamamagitan ng pandarambong at pagnanakaw ang bansang Pilipinas, ang isang bansa. Opo, ang sabi pa nga niya rito, your legacy is your corruption, your weakness, your inability to address the simplest of problems of every Filipino, and of course, your being one and only bangag president, Manong Jay. Talagang wala namang sa Bisaya pa, sa istoryang white cover mo, yun ang kaimtang sa atong nasod karon. Yan ang nangyayari po, nagdudumilat na kalagayan ng bansa. At wala pong ibang may pagmamalaking legacy. Nakakahiya para sa pamilya Marcos at sa mga Ilocano na dapat sana kung meron mang legacy, yung pagtitipid, no? Yung pagiging modest. Dahil trademark ng Ilocano yan. Pero ang problema, wala hong ganitong ipinakita for the last 4 years ang Marcos administration. Luho, nandyan. Nakawan, nandyan. Kaya nga nagkaroon pa siya nagtayo pa siya ng ICI to supposed to be to investigate, but it was actually to cover the tracks of anong tawag nito, dahil malinaw naman wala naman talagang anong tawag nito, and up to now yan ang problema nila, Admar. Tuloy-tuloy yung corruption, even to the point of corrupting members of the House of Representatives na bumoto sa kasalukuyang impeachment. Unfortunately, that is their problem today. They want to impeach the Vice President, but they don't have the numbers because tinuruan nilang maging corrupt yung mga congressman. Lahat ngayon nag-aantay. How much is the dog in the window or outside the window? Opo. Kasi ayaw nilang ilabas yung laman ng maleta. Gusto nila ngayon yung tinatawag na FLR, for future release, pipirmahan ng presidente. Magde-deficit spending na naman sila para pangsuhol dito sa mga congressman.
So ang ginagawa nila ngayon, they are dribbling the ball dahil wala sila makuwang numero at hindi nila maisampa ito. Dahil kung tutusin, anong pangalan ito, Admar? Matagal nang naisampa dapat yan sa Senado dahil sinabi nila, kompleto, sufficient in form, sufficient in substance, sufficient sa grounds. So dapat yan, lahat, wala nang investigasyon na nangyayari. At dapat yan, wala nang hearing. Dapat yan isinampa na sa plenaryo, and the plenary should have voted for it and submitted to Senate for the trial. Ang problema, hindi nila magawa yan. So ang ginagawa nila ngayon, nagkakaroon sila ng mini trial, pero ngayon pansinin mo ha, yung mga congressman na nagsasalita, sina Ortega, sina Ridon, sinasabi nila ratings, because gusto nilang bumagsak yung rating ng Vice President, so sinisiraan nila. Dahil wala silang makuha, hindi sila. Mismo si Representative Zamora ng San Juan City nagsabi, ang basis nila for the hearing is the chismis ni Trillanes na maraming pera sa bangko matagal ng kwento yan na walang katuturan. At sinabi niya yan on live television sa mainstream media. Si Luis Tru naman, kahit ano sabihin niya, nasabi na niya that what they're conducting is not a preliminary hearing. It is a mini trial which is not allowed by the Constitution and by laws. O ano sabi ni Congressman Flores nung kausap niya mismo tapat-tapatan yung mga mamamahayag sa telebisyon at sa radyo. He said he voted against this issue of issuance of subpoena because that is illegal, that is unconstitutional. Mga congressman itong matitino. Wala. Ganyan talaga ang buhay ngayon. Ang habang dinadivert at ang pinakahuling dahil hindi nga sila umubra dito sa vilification campaign against Inday Sara, hindi nababagsak, hindi bumababa ang ratings sa katotohanan at sa guni-guni na lang ni Congressman Ridon at ni Ortega siguro nananatili ang pabagsak na ratings. Ang inuupakan naman nila ngayon, yung best friend ng dating presidente, si Pastor Apollo Kibuloy, by way of a court order na walang kalinawan kung paano siya sigawa, is nasabi ng inspection on the properties. And I do not know, ngayon lang ko nakakita, ang tagal kong reporter sa Justice and Court na nag-issue ang court ng with no pun intended to the honorable judge, no? Na nag-issue ng order for an inspection on a case on the properties of a case related to human trafficking, no? Kaya talagang mapapailing ka sa nangyayari ngayon to divert the attention of the public para against the flood control scandal corruption, no? Na umabot nga ng 1 trillion at saka itong problema natin ngayon sa langis at petroleum product, Admar. Opo, sabi nga rito ni Congressman Pulong Duterte, quote-unquote sa kanyang statement, Filipinos are not concerned about preserving political legacies. They are concerned about their daily struggles, the rising of cost of living, and a government that should be working for them, not for itself. Correct. Legacy is not claimed or protected by words. It is defined by actions and ultimately judged by the people. Sa nakalipas na administration, paano ba nalaman ng taong bayan, Manong Jay? Sa tingin mo, yung comparison natin, kasi parang dito, trying hard ba na, ito yung legacy ko, kaysa dito sa nakalipas na nagtrabaho lang at hayaan ng taong bayan na mag-formulate na, ito yung legacy ng dating administrasyon. Naramdam na hanggang sa kasalukuyan, pinapakita, lalo na nitong nakalipas na kaarawan ng dating Pangulo. Alam mo, ang problema kasi ng gobyerno ito, ng administrasyon ito, is masyadong obvious yung mga spin kung tawagin nila. So, pag wala kang ginagawa, sasabihin mo, eto yung mga ginagawa ko. Eto yung paninira sa akin. Ang problema, wala ka naman talagang ginagawa eh. Wala kang ginagawa. Parang yan, langis. Ano bang ginawa mo? Pinabayaan mong
mag-increase ng doble, triple, yung mga oil companies, di ba? Pinabayaan mo sila. So, anong gagawin mo? Hindi, baka mabura yung legacy ko eh. Wala ka namang legacy iniiwan eh. Ang legacy, ang tao magsasabi nun, ito yung alaalang iniwan mo. Hindi ikaw magsasabi. Ano ba ang legacy mo? Sa ang tao magsasabi, ang legacy ni Mr. Marcos ay corruption. Nag-iwan siya dun sa panahon niya, in less than 4 years, ang nawala sa gobyerno, napunta sa kawat o sa corruption, ay almost 1.7 trillion pesos. Almost 2 trillion. Ang legacy mo ay nagpapasaka ng pambansang gastusin o national budget na hindi naman kayang kitain ng gobyerno. Nagpasaka 2026 budget which is almost 2 trillion short of the revenue that your revenue generating agencies can only come up. So anong gagawin mo? Mangungutang ka. Ang problema, kapareho niyan, ang kailangan mong i-raise is 1.7 trillion. How much have you loaned so far? For the last January, February, March, in April, is only 60 million, a billion. Way past. Bakit? Wala nang gusto magpautang sa iyo eh. Wala kang credit to na eh. Wala nang naniniwala sa iyo sa madaling salita. So yan ang legacy na maiiwan niya. Unfortunately, for a country like the Philippines, who used to be an economic power in the 60s and 70s, ngayon, bulok tayo. Lamang pang Vietnam na tinulungan natin magtayo ng kanilang mga arsada after the war, no? Lamang na lamang ang South Korea na umiiyak noon at tumingin sa saklolo sa Pilipinas because we have one of the strongest armed forces in the whole of Asia at the time. Opo. So, wala. Anong legacy? Ang legacy mo ay, pwede ko siguro sabihin, ang legacy ni Mr. Marcos Jr. is the continuation of the legacy ng kanyang pamilya na nasulat sa Guinness Book of World Record na korupsyon, nakawan, pandarambong. No? Unfortunately, because tama yung sinasabi ng marami including Congressman Pulong. Ang problema ng Pilipino ngayon, sikmura. Paano siya kakain ng maayos? Paano niya mapapag-aral ang mga anak niya? Paano siya makakapunta sa kanyang trabaho para kumita kayong nagtaas na ang pamasahe? Pinipilit nilang kontrolin yung pamasahe. Hindi naman laki na kontrol yung presyo ng diesel. Kaya nagagalit pati yung mga operators, pati yung mga drivers. So, sa Bisaya pa, sukwahi ang tanan, no? Sa sinasabi niyang, anong pangalan to? Legacy. Diyos ko, ano ba legacy maiiwan mo? Legacy ng addiction? Ako po. Legacy ng corruption? Ako po. Legacy ng sexual perversion? What? Aray ko. Tell us, what kind of legacy ang sinasabi mong mabubura? O dapat mabura? Opo, Manong Jay, dalawang issue na lamang po. Humingi po ng tawad sa kanyang ama, itong si Senadora Amy Marcos, dahil hindi daw niya nabantayan, bigo siyang mabantayan, ang kanyang kapatid. Sabi pa niya rito sa kanyang latest post, quote-unquote, parating binibilin si Bongbong, bantayan mo yung kapatid mo. Parating sinasabing ganun. Hindi ko nabantayan eh. Sabi pa niya rito, kaya dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko, nayayamot na nga sa akin si Bongbong, alam ko naman, pero hindi ko talaga kinaya. Kung sa ugaling Pilipino, it's really frustrating dahil alam mo naman natin ang ugaling Pilipino kung sino yung nakakatanda, siya yung gagabay doon sa nakababata, no? Probably, I'd like to give it ang tawag na accept it with a grain of salt yung sinabi ni Ime, no, na failure siya as ate, pero hindi na kasi bata yan si Bongete. Kahit nung for 7 months that we were covering the Imelda trial in New York noon, Admar,
talagang ginagawa ni Amy yan, no? Na kumustahin yung kapatid niya almost every day while the trial of Imelda was going on at the Lower Manhattan in New York. Kasi nga, kuminsan, tatawag siya, mga mag-aalas 12 na. Yung kapatid niya, yung bunso nilang kapatid, kaysa isang kapatid niya, lalaki pala, wala pa doon sa federal court kung saan ginaganap yung hearing. So talagang, it's really frustrating sa nakakatanda, no? Pero, nandyan ang pangyayari. Na talagang isipin mo kahit na nga mga Ilocano, yung mga kaibigan kong mga Ilocano rito frustrated din dahil sila umaasa na talagang maiangat ni Bonget yung pangalan ng dangal ng pamilya Marcos na naging sanhi ng kanilang pagpapalayas noong 1986. Pero unfortunately, mas lalo pang naging malala, no, yung issue ng corruption sa panahon ng anak kaysa doon sa panahon ng tatay. Kasi noon billion lang ang pinag-uusapan, Admar, ngayon trillion na. No? Correct. Opo, at ngayon ngang araw na ito, Manong J, ay April Fool's Day. May inamin po sa latest post naman ni Senadora Amy Marcos na kasalanan niya ang nangyari dahil ipinahamak niya ang pangalawang Pangulo, Sara Duterte. Manong J, ano masasabi niyo po? Well, kung talagang may natitira kang kahihiyan dahil siya naman talagang pabalik-balik dito sa Davao noon at kinukumbinsi si si Mayor Sara noon. Dahil sa tingin nila talagang assessment nila noon, walang kapanapanalo si Bonget kung hindi niya makukuha ang running mate si Mayor Sara nung panahon na yon. So ang kanilang talagang pangako noon ay pagpapatuloy nila lahat ng magagandang napasimulan ng Pangulong Digong, no, ni Mayor Digong. At yun ang sinasabi, continuance ng lahat ng mga dapat katulad ng Mindanao Railway, Yan. ng North and South Railway dyan sa Luzon at marami pang iba, mga tulay at paglilinis sa gobyerno. Isa naman ang natupad nila, Admar, nalinis nila ng gusto yung kaban ng gobyerno. Imagine mo, Nalimas eh. walis, parang na-vacuum yung pera ng gobyerno, 1.7 trillion, grabe. Trillion ho. What was impossible to be done ay nagawa nila ni Presidente Marcos, ni Speaker at yung anak niya, si Sandro, ang ngayon, pinipilit pa nilang gawin pa. Ewan ko, saan pupulutin ang bansa ito? Opo. Huli na lang, Sir Jay, si Jade Polit ito. Ano naman po yung inyong masasabi ngayon tuluyan ng kahapon, tinapos na po ng tuluyan ang investigasyon ng ICI patungkol nga dito sa flood control anomaly. Yung ICI naman, from the very beginning, sinasabi na natin, yan ay isang panakit na butas, no? Isa pang diversion yan. Para sa ganoon, malihis doon sa mga tunay na mga mastermind. I have never believed that the intention of the ICI was to really come up with the real score, no? Nakita naman natin, saksi ang buong Pilipinas, na yung mga merong konsensya, merong matibay na prinsipyo sa buhay, nagsipagbitiw. Isa lang ang natira. Yung dating judge ng Makati, na alam naman natin medyo colorful din ang background niya nung kapanahunan ni Presidente Erap, yung sinasabi niyang mga nakatuga na mga corrupt dyan sa bandang Makati, no? So anong tawag nito? Wala nang diskusyon, walang debate yan na yung ICI na yan ay isang panakit na para na sa ganoon hindi lumabas sa katotohanan.
Jade. Opo, sa katunayan nga, kahapon, bago nga nagtapos itong ICI, ay personal na tumungo doon si Congressman Leandro Leviste para sana ipanawagang ilabas o isa publiko itong ang ICI final report patungkol sa flood control. Ano naman po ang reaksyon po ninyo? Sabi na ibigay na sa Pangulo. They will not, because it was a creation of the president and they are only subservient to the president and not subservient to the public. So, huwag asahan ni Libiste na may lalabas. Talagang, paano may lalabas yung katotohanan? Di sumabog sa mukha ng presidente, sumabog sa mukha ng former speaker, sumabog sa mukha ng House Majority Leader, sasabog yan sa mukha ng First Lady. So, there was really no intention. Ano nga ba yung hindi ko makakalimutan yung sinabi ni nung nag-i-inspection si pangalan DPWH Secretary, Dizon ba yun o Dizon? Dizon. Dizon. Ang instruction ng presidente kanya nung pumutok ito, huwag muna tayong magnakaw. Hindi niya sinabing huwag muna kayong magnakaw. Kaya that caught my attention and I just laugh it out. No? Talagang lahat parang mga choir, no? Iisang tunog, iisang tono. Kaya pag iisang tono ng choir, masama yun. Kailangan iba-iba ang may soprano, may alto. Hindi, dito puro falsetto sila nasigaw lahat. Sa Facebook post nga ni Congressman Leandro Leviste, Sir Jay, sabi niya dito, hindi na ilabas ng ICI ang final report dahil sa pangambang maaari silang balikan kung matutukoy kung sino ang may pananagutan sa korupsyon sa DPWH. Hindi sila binigyan ng contempt powers o immunity, hindi sila binigyan ng budget habang isinasagawa ang mga investigasyon at hindi rin ipinasa ng Kongreso ang batas na magtatatag sana ng isang Independent People's Commission upang may pagpatuloy ang kanilang trabaho, kaya mawawala na ng trabaho ang mga empleyado ng ICI simula po ngayong araw na ito. Wala bang obligasyon yung ICI? Talagang isa publiko itong kanilang report. Wala, it's a presidential creation. Then they are only, ang ano lang nila is just to report to the president. Nothing more, nothing less. Kaya nga sinadya yan Para na sa ganon, makontrol yung, ang tawag dyan sa public relation or sa crisis management is control the environment, Jade. Dagdag lang. And they really did, no? Control the issue by keeping it to themselves and submitting it only to the president. Huli na lang, sabi pa nga ni Congressman Levis dito, dahil sa mga kakulangan ito, walang matutukoy na mastermind ng korupsyon sa DPWH, ang final report ng ICI. Pero mahalaga pa rin ilabas ito, kasama ang transcript ng lahat ng ICI hearings. Naghintay tayo para sa araw na ito upang malaman kung ano ang naging bunga ng lahat ng ginawang investigasyon. Nakakalungkot na tila pinapatahimik na lamang ang issue ng flood control. Alam mo, total, ngayon sa mga Katoliko, lalo na, ngayon ay Semana Santa, no? Miyerkules Santo na tayo ngayon. Bukas, Huwebes Santo, Biyernes Santo. Ang pag-asa na lang talaga natin, kung sa pananampalatayang Katoliko, kukulog kikidlat at magkakaroon ng milagro mula sa taas. Dahil kung aasahan pa natin itong gobyerno ito na makakapag-isip, when the president talks about talks incoherently na may fertilizer, may yung tubig ba, ikipunin natin, yung mga ganun. Hindi na ito pag-iisip ng isang matinong tao, ng isang matinong leader. So, wala. What we need sa Pilipinas ngayon is divine intervention. Wala na tayong pag-asa pa. Kung iaasa natin kay Marcos Jr. at sa kanyang mga tao nakapaligid sa gobyerno ay say it without fear of contradiction,
that only a miracle can save the country today. Alright. Sir Jay, Thank God. dagang salamat. Tagal Bangag na pamilya. Matibay yan, matibay. Nako. Oh, matibay yan siya. Kung kanang matibay di nga tao nga magbisita-bisita, isa ra ako'y kasulti nimo. Pagdating ng panahon, Nako. kasi pag binibisita ka, balita ko, matibay ka, nagpo-full battle gear ka. Pagdating ng panahon na may kaharap ka na naka-full battle gear, matibay ka man kaya, huwag kang pumiyok ha. Yeah. Yes. Meron pong usapin ngayon, sir, circulating, no, na ang mga kababayan natin na sumusuporta sa iyo, nababalaka sila o nababahala sila kasi anytime daw bibisitahin ang bahay mo kay Mayor Paste at saka sa KOGC din, sir. Ano po yung masasabi mo dito? Bibisitahin? Bibisitahin po ang term, sir, para politically correct, sir. Bibisitahin. So, isa mo bisita. Ngayon ko lang yan narinig, Alvin, no? Pero kung may bibisita, if that is politically correct, so mo ko kasabot, anak, bibisita, pero politika na. Kung may bibisita, narinig ko kanina lang ding umaga, nakita ko yung may nag-post na vlogger ng tiga Davao, si Boss Mil man ata yun. Yes, sir. Nakita ko, yun, nagtatanong-tanong ako, may bagong aso na naman ang bangag na pamilya. Matibay yan, matibay. Matibay yan siya. Nakilala ko rin yan noon, way back. Pinakilala sa akin, way back 2017 nata, yung matibay na tao na yan. Intindihan naman natin kasi may galit yan. May galit kasi ang napag-alaman ko noon, nung nagpakilala, gustong mag-apply sa isang posisyon sa gobyerno, napag-alaman namin na korap, kaya hindi natanggap. No? Kaya alam mo naman to si Presidente Rudy, pag iimbestiga, pag ano sa korupsyon ng tao, erase ka na agad sa mundo niya. So, maintindihan natin kung may galit yung bibisita, pero matibay yan siya. Siguro ngayon, nagkaroon ng sa Binisaya pag higayon na magkapera, binigyan siguro ng palaka dyan sa Malacanang na smuggler ng maleta. So, pero alam mo, Alvin, paano ba to sabihin? Yung magbibisita ka sa isang bahay, ayun na, mag-search siguro sa bisita ko eh. Ganun siguro, sir. Murag ana siguro ilang pasabot. Siyempre, magkinahanglan man mga warrant, na ana, gikan sa judge, gikan sa... Ang tanan mo partisipar diha. Basta inimbento gani ng inyong pagbisita sa among mga balay. Sugod sa judge na nag-issue o sa mga abogado nga ni apel ng mga iro ni Matibay, ang mga ganang Matibay na tao, pailad rin na namang kaso dismarbet pag-abot panahon. Anak rana bin. Kabalo ka, alam nyo, no? Isa lang hilingin ko, tama pala, James. Og imo ni makitaan karon sa imong Facebook. Palihog lang, i-secure daan ang akong mga ginamos ug akong kusahos nga kabaw nga gikan sa akong mga parintis Danau kay hinaguan na nila. Tagua daan kay basig ilaha pang hilabtan. Unya, ato ni sumpayan pa. Yung bisita man ka sila sa akong balay. Moro dito kinahanglan ma-secure yung ginamos ug akong kusahos nga kabaw. Kay lisod kay nang kusahos nga kabaw buhaton des Danau. Alam mo bin, itong bangag na administrasyon na ito, kung hindi na nga nila kaya, makita man nato, di na nila malimod ang ilahang corruption, nagsugod pa sa budget atong 2023, 22-23, antod tanang budget, ang ilang corruption sa flood control. Klaro man kita man mo mga tao. Kana di na gani malimod, kabalo ka ng elitista, na og di na niya kaya sa gangon ang tanang labay sa iyaha, magpalaban dayon og iro. Ana na ang among tan-aw sa ilaha sa mga Bisaya. Dili tanang Bisaya, ako Bisaya man ko. Mo na akong tan-aw sa ilaha. Kanang di na gani nimo kaya, di na nimo malimod. Mao na nga magpalaban dayon kag iro. Mao na mga elitista. Labi na ning mga elitista nga pangit, di mo pagkugwapo, pero mas pangit yun sila.
Dagway akong ginasulti ha. Pangit sila dagway, pangit og batasan, kawatan pagyud. Sus Mariusep. No, kanang wag yun na ilaha. Palaban day nag mga ero. Ana mga dato. Ug di kaya tagay kwarta. Na diretso bisitahi. Ana man na. Kung kanang matibay di nga tao nga magbisita-bisita, isa ra ato'y kasulti nimo. Pagdating ng panahon, Yan. kasi pag bumibisita ka, balita ko, matibay ka, nagpo-full battle gear ka. Pagdating ng panahon na may kaharap ka na naka-full battle gear, matibay ka man kaya, huwag kang pumiyok ha. Nako, matindi ho yan mga kababayan. Sino kaya yung matibay na yan na tinutukoy na itong si Congressman Pulong Duterte? Kung kilala nyo ho yung matibay na yan na malamang sa malamang kumanggap din ho ng maleta yan, i-comment nyo ho yung kanyang pangalan dyan sa comment section. So Luis, maraming salamat po sa pag-report sa page update. Mag-ingat po kayo lahat. Maraming salamat po mga kababayan.